Sinabihan ng mga historiador, ilang opisyal ng pamahalaan, gayon din ng mga kaanib at kinatawan ng Iglesia ni Cristo ang formal na paghahawi ng tabing o unveiling sa historical marker ng unang gusaling sambahan ng unang lokal ng Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana. Pinangunahan ito ng kapatid na Angela Eraño V. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan ng Iglesia ni Cristo at Ginoong Regalado Trota Jose Jr., chairman naman ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Bago ang paghahawi ng tabing, nagsagawa ng masusing pag-aaral ang NHCP bago pinagtibay ang mga silitang ilalagay sa marker. Pagkilala rin anya ito ng gobyerno sa naging bahagi sa kasaysayan ng bansa ng edipisyo ng Iglesia ni Cristo. Hello po, kamusta kayong lahat? Napakasarap na panoorin pagkaganyan yung mga napapanood sa YouTube, sa TV. Ang ikatlong historical marker ay nakuha muli ng Iglesia ni Cristo sa kasaysayan. Nakakatuwa yung lokal, kauna-unahang lokal ng Iglesia ni Cristo, panganay sa lahat ng lokal sa Iglesia ni Cristo, yung Punta Santa Ana, Manila. Doon itinatag ang kauna-unahang lokal ng Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Felix Manalo ang nag-umpisa niyan. Kilabutan. Biruin ninyo, sinabi pamana sa mundo. Grabe. Pangatlong historical marker malalagay doon sa museo. Doon yun, sigurado yun. Museum ba yun? Nakakatuwa. Kaya sa kabila ng mga pag-uusig na nararanasan ng Iglesia ni Cristo ngayon, itong panahon nito, trending Iglesia ni Cristo. Ang daming bumabatikos. Noon lang, January 13, ang daming bumatikos sa ginawang rally. At tinapatan din nila, tatlong beses silang nag-rally hanggang noong 31 ng January. Pero wala, nabigo sila. Kasi yung Iglesia ni Cristo ay sulid ang pagkakaisa. Sulid ang disiplina. Walang makakapantay. Yung kapilya doon sa Punta Santa Ana, Manila, talagang lumang kapilya na yun. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay. Yun ay isa sa mga alaala sa sugo kay kapatid na Felix Manalo. Kasi siya ang pondo ni naghandog. Sa panahon niya, natayo ang kapilyang iyon. Nakakatuwa. Kahit pa usigin ng Iglesia ni Cristo, patuloy na nagtatagumpay sa lahat ng mga gawain. Walang makakapaghatlang sa paglago ng Iglesia ni Cristo sa pagsikat. Kasi nga ay hinulaan. Ang daming hula, ba't nang hula ang Iglesia ni Cristo kung paanong nagsimula sa mababa. Ngayon ay nasa mahigit kung hindi ako nagkakamali ay nasa 163 countries na ang Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Paano nangyari yun? Dahil yun sa kamay ng Panginoong Diyos. Ang lahat ng tagumpay ng Iglesia ni Cristo ay dahil sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang tulong at awa. Na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan na malaging matatag, hindi natinag. Mula sa panahon ng sugo hanggang ngayon, yun lang pagpapatayo ng Philippine Arena. Napakaraming pagsubok ang pinagdaanan mo. Yung panahon na yon,
Talagang pinipigilan nila, gusto nilang pigilan yung bawat materialis na dumarating. Matinding inspection ang pinagdadaanan. Pero hindi nila napigilan. Natapos yung Philippine Arena sa takdang araw, takdang oras, at nagamit sa centennial anniversary ng Iglesia ni Cristo. Marami na ang tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Hindi na mabilang. Itong ikatlong historical marker sa punta ay isa lang yan. Isa lang yan sa mga tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Ang pinakamalaking tagumpay ngayon ay yung patuloy na pagdami ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hamakin ninyo, nasa 163 countries kung hindi ko ipagkakamali, at 128 nationality ang Iglesia ni Cristo na ngayon. Nakakatindig balahibo. Grabe ang tagumpay. Talaga naman. Kaya kahit marami ang naninira sa Iglesia ni Cristo, hindi sila nagtatagumpay. Kasi hawak ito ng Panginoong Diyos. Ang sabi niya sa Biblia ay, ako ang gagawa at sino ang pipigil. Oo, noong panahon ng sugo, hinahamak. Kasi nagsisimula pa lamang. Mapapanood nyo yan sa Felix the Movie. Pero nung pumalili ang kapatid ni Eranio Manalo hanggang ngayon, kay kapatid na Eduardo Manalo, patuloy sa kanyang tagumpay. Sa bawat taon may mga kapilyang bumabangon sa mga liblib na lugar, at saksi akong buhay dyan dahil sabi ko nga, ako ay isa sa mga manggagawa ng mga gusaling sambahan mula pa noong 1993 hanggang ngayon. Nangako ang Diyos sa kanyang bayan. Ang bayan niya ay ang Iglesia ni Cristo. Kahit sino ang uusig, sino ang hahamak, sila'y mapapahiya. Hahanapin sila anya, pero wala na, hindi mo na makikita. Bigla na lang silang maglalahot. Ang Panginoong Diyos ang gagawa. Ang iba, nangapahiya. Mula pa sa panahon ng sugo hanggang ngayon, walang nagtatagumpay. Isa ako sa mga saksi na buhay. Tagumpay talaga ang Iglesia ni Cristo. Kaya sa mga kababayan ko na makakapanood dito, welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Huwag kayong mag-alinlangan na pumasok sa Iglesia ni Cristo. Ito ay totoo. Matbat ng hula at patotoo. Yung mga nangyayari ngayon sa ating paligid, itinuro yan kanina sa ating pagsamba sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. Napakalinaw dyan. Lahat ng uri ng kasamaan ay ginagawa na ngayon ng tao. Maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, may anyong Diyos,
anyo lang, pero hindi naman totoo. Kumwari, religyoso. Sabi nga ni Epipanyo, ay, nako, mas makadiyos pa daw siya. Eh, nako, sisingit talaga si Epipanyo. Mayroong anyong Diyos. Inisa-isa na ng Biblia. Ngayon, sa panahon ito, natutupad yung salitang yan. Sa panahon ito, natutupad yung sinabing iyan ng Biblia noong panahon pa ng mga apostol. Yung kasamaan ay laganap na, kaya hindi na natin ipagtaka. Pero sa kabila ng mga iba't ibang uri ng mga kasamaan sa mundo, ang Iglesia ni Cristo ay nananatiling matatag, matibay, nagkakaisa. At ngayong darating na halalan sa Mayo 2025, muling matusubok ang katatagan ng pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kaya habang may panahon pa, ay kumilos ka na, umanib ka na sa Iglesia ni Cristo para makasama ka namin sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Makasama ka namin sa araw ng kaligtasan. Yung kapilya sa Punta Santa Ana, kaya naging historical yun. Kasi kung ano yung design niya noong panahon ng Ka Felix Manalo, yun pa rin ang design niya hanggang ngayon. Walang nabago. Nananatili. Kaya ang sabi ng isang kapatid na nandun na in-interview, pamana sa mundo. Ngayon, pamana sa mundo. Grabe. May mga nadagdag lang dyan yung mga highlights para lalong kita yung liwanag, yung kulay. At saka yung ibang mga gamit, mga nasira na, pinalitan na ng bago. Pero yung kabuuan ng building, kung ano yung design niya noon, yun pa rin ang design ngayon. Oo, kung ano yung design niya noon, yun pa rin ang design ngayon. Kaya yun. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit laging historical ang Punta Santa Ana.